Sabi niya, nag-overbalik ka raw. 27,500 dapat ang sweldo mo, nag-overbalik ka pa raw. Hindi ko po, hindi ko alam na, sa ano lang na manglista eh. Ano? Ang manglista sa iba, manglista sa kabila din. Mayroon ngayon sa social media patungkol sa mga katulong ni Franz Ruiz na hindi nakakatanggap ng maayos na sahod. Nag-overbali pa ayon sa mga katulong nito na wala namang kaukulan na pirma. Atin tunghayan ang mainit-init na pinag-uusapan sa Senado patungkol sa mga katulong ni Franz Ruiz kung magkano nga ba ang natatanggap nilang sahod mula sa kanilang amo. At isama na natin dito mga idol ang isang kasambahay na inabuso ng pamilya Ruiz, walang iba kundi si Nanay Elby Vergara. Sabi niya, nag-overbalik ka raw. 27,500 dapat ang sweldo mo, nag-overbalik ka pa raw. Hindi ko po, hindi ko alam na, sa ano lang na manglista eh. Ano? Ang manglista sa iba, manglista sa kabila din. Hindi na ko Pero, maintindihan. nung nagbalik ka ng cellphone, pinapirma ka. Hindi po. Nung nagbalik ka ng relo, pinapirma ka. Hindi. Sila lumantad dito ay para magkaroon ng lumabas ang katotohanan at makamit ang ustisya. So, the committee directs the Provincial Police Office of Mindoro Occidental as well as the CIDG to secure the safety of the witnesses present before this committee and to get in touch with our Office of the Sergeant at Arms if there are new threats to the lives of the witnesses who came out here. So directed. Yes, Your Honor. Before we proceed to the tail end of this hearing, we would like to, in the interest of fairness, we are giving the counsel as well, the counsel of the spouses Ruiz, the opportunity to submit your memorandum, consolidated memorandum, to apprise this committee and to ventilate your legal points as to the points raised here today and the previous hearings. And we expect you to submit that within 15 days after the termination of this hearing. So directed. Ma'am Ruiz and Mr. Jerry Ruiz, meron ba kayong gustong idagdag para pabuluanan? Fair po tayo dito, may due process dito. Lahat ng sinabi nila. Sinong gusto magsalita? We're giving you 3 to 5 minutes. Dire-diretso lang kung gusto nyo, bago tayo pumunta dun sa isang aspeto ng hearing ngayon. Si Pau Pau po ay hindi ko tao. Si Nanay naman po ay hindi ko rin siya kasambahay. Sino ba nanay? Sino nanay? Katabi po ng Ate LB. Si Mrs. Melinda Magno, hindi mo kasambahay? Hindi niya hindi si niya Pau Pau, hindi mo rin tao? Hindi ko po tao. Si Nanay Melinda, hindi siya kasambahay kasi ang kasambahay ko nung panahon na yon ay yung aking pinsan at hindi niya naabutan si Ate LB dahil si Ate LB ay 2019, siya ay 2017. Ayun ang sinasabi mo nung huling hearing na pumasok sa iyo si Manang LB 2019. Ang sinasabi ni Manang LB siya ay 2017 at pinapatunayan naman ni Manang Melinda at ni Jeruel na kanyang anak na 2017 nga. Hindi po, hindi po, Hindi Mr. totoo, Chair. 2017. Hindi po, 2019. At si Jerwin po, Mr. Chair, ay hindi po trabahador. Yan ay nakituloy lang sa akin kasi po napasok yan sa school. Ang sabi po sa akin niya, sabi ko sa kanya, sige ate, napasok yung anak mo't kawawa naman sa umaga ka ako ng ganon. Eh, dito mo na lang sa akin patuloyin, sabi ko. At saka hindi po inabot ng December si ate kasi ng August, ng kalahating buwan ng August, nagsasara-sara kami dahil ang tatay ko nasa ospital at ng November, ay full po ng November, sarado po kami, anniversary ng Kapitol, patay ang tatay ko, nasa San Jose po kami. Nang sinabi rito, nung dalawang bagong testigo ay iyong pinapabulaanan. Tama? Ang sabi niya po, nag-aaral siya mula umaga hanggang hapon. Paano po siya makatulong sa tindahan namin? Ano raw yung study, ang tawag doon? Home study. Hindi po Mr. Chair, siya po ay napalimbawa ang pasok niya Merkules, napunta lang po yan siya ng Martes ng hapon kasi bukas ng maga may pasok siya, nakikitulog doon. Tapos binibigyan ko po siya ng baon kasi naawa ko sa kanya. Tapos pagdating po ng tapos na ng klase niya ng kinabukasan, nauwi po yan sa kanila.
Yun ay ginawa mo sa kabutihan ng iyong loob. Opo, Mr. Chair. Pinatuloy mo siya kahit hindi mo kakilala to, hindi mo kamag-anak. Mr. Chair, sa totoo po, marami na ako napatapos na aking mga tauhan. Pinaaral ko po sila habang nagtatrabaho sa Sabi akin. mo, hindi mo tauhan si Jeruel. Bakit mo Opo. pinaaral siya kahit hindi mo tauhan? Naawa po ako sa nanay niya. Kumbaga, parang tulong ko na lang sa nanay po niya. Pero si ate ay hindi nagtrabaho sa akin ng ganong katagal. Si ate ay nagtrabaho lang sa akin. Si Miss Melinda. Opo, mahigit 1 buwan lang po nagtrabaho sa akin si ate. At saka po ang aming tindahan sa barangay sa Ispo, para pong siyang divisorya, magkakatabi. Ang nakakadaan lang po sa kalsada ay tao. Paano ko po matataga ang kamay niya? Yung palang kwentuhan, rinig na agad dahil tao lang ang nakakadaan, magkakaharap ang aming mga tindahan dahil sa gitna kami ng kalsada. Pang-5 tindahan po sa kanto, may outpost po ng pulis. Kung ganun may pangyayari, ibig sabihin po makakarating yan doon dahil may magsusumbong na mga nakakakita po. Hindi, kinabukasan nga, umalis na raw sila. So, pinapatunayan dito, Mrs. Ruiz, na binibigyan ka ng committee ito ng pagkakataon na pabulaanan yung mga sinabi laban sa inyong mag-asawa. Hindi mo masasabi na ginawa namin tikom ang iyong bibig at hindi ka pinasalita. Meron ka pang gusto idagdag? Chair, pwede ako makasingit? Meron pa po, Your Honor. Patapusin natin, Senator Tulfo. May gusto siya idagdag. Yung pong sabi Due process talaga dito. In the interest of fairness. Anong gusto mo idagdag? yung sabi po ni Pau Pau na siya ay nagpinatatadtad ko ng karne ng 2020 ng karne ng baka. Yung po ay kasi Yung buto. buto ng baka, yun po ay napakalaking kasinungalingan dahil ang permit ko sa karne ay 2021 ako nagkaroon ng permit ng karnihan sa taas ng palengke. Paano ako magkaroon ng karne ng baka ng 2020 which is yun ay pandemic ng March 14 pandemic na po yun. Ang aking trabaho nung time na yun, nagdi-deliver kami ng mga supply ng DA ng region ng Occidental Mindoro mula San Jose hanggang Lubang. Nagpapake kami ng manok at Department of Agriculture? yes po, Your Honor. Department of yung DA po, hindi kami pwedeng po ang DA at that time, Mr. Chair, namimigay po sila ng ayuda sa mga tao. Sa akin po ipinasa ng Co-op, yung ipinasa ng DA na ako ang magsusupply ng buong Occidental Mindoro. Ikaw ang supplier Yes ng po. agriculture, ba? Nung 2000, So, ganito, lahat ng iyong pruweba tungkol dyan, yung iyong permit sa munisipyo, lahat, mayor's clearance, business permit, magiging bahagi ng iyong memorandum na isasubmit sa committee ito at mag-usap na lang kayo ng inyong abogado. Paano isasanib yan bilang mga annexes at attachment. Lahat ng iyong sinasabi na dokumento. Basahin namin yon. Meron ka pa, huli na. Salita si Senator Tulfo. pwede po, Your Honor, kung gusto nyo, pumunta din po kayo sa amin para makita nyo yung lugar namin, kung paano nanirahan sa Tilbe na kasama namin. Pangalawa po, para makausap din ninyo yung Co-op na kinukunan ko ng pera, na sinasabi nilang mayaman ako, hindi po ako mayaman, nangungutang lang po ako. Willing po sila na ipakita ang butcher ko sa inyo, na yung nandoon yung aking mga kinuha na pera sa kanila. At doon din yun po rin makikita kung hanggang anong taon ako naghawak ng feeding ng ayuda ng DA noong 2020 hanggang February ng 2021. All that can form part of your memorandum. Siguro yung abogado mo, magaling naman to, si Attorney Arugay, kukunan mo ng sworn statement yung sinasabi niya na pinag-uutangan niya at magiging bahagi yon ng memorandum na inyong sasubmit bilang isang annex. Bibigyan ka namin ng pagkakataong gawin lahat yon, Mrs. Franz Ruiz, para mapatunayan mo na hindi totoo yung ibinibintang sa iyo. Maliwanag, Attorney. Meron pa ulit. Ayaw mo pasalitain si Senator Estrada. Go ahead, meron pa. The council, councils are not supposed to speak, but I'll give you 1 minute kung ano yung gusto mong idagdag. It has to be related to what your client has been saying, yung memorandum tayo. In relation to that, Your Honor, we would like to inquire if our motion for the release. We will rule on that. I have Thank you, here Your the motion. We will rule on that. Is this your letter of consideration? Yes, Your Honor. Yes, thank we you will very rule on that at the appropriate time before the end of this hearing. Pa, Mrs. Ruiz, Yes po, Mr. Chair. pinapakain ka ba ng maayos dito? Opo, salamat po Yung ng doktor ba ay maraming. chine-check up ka Opo, lagi? maraming salamat Ang po. doktora ba ng Senado ay pumupunta sa iyo araw-araw para checkin ang iyong blood pressure? Yes po, Your Honor, at may oras po. So wala kang masasabi sa mga doktor ng Senado, hindi Wala ka po. pinababayaan. Yung pagkain, masarap naman. Opo, mababait Ayun. po, pati mga sergeant at arms, Ayun. mababait po lahat Naka-aircon ka? sila.
Naka-aircon, kompleto. Hindi po ako nag-aircon. Ayaw, siguro Pero may aircon. Hindi lang po ako kung nagamit. malamig, bibigyan ka ni Senator Estrada ng kumot. Para blanket kung ikaw giniginaw na. Basta kailangan hindi ka magkasakit dito, hindi ka magutom, at hindi ka inaapi rito sa premises ng Senado. May ingay ba yun sa labas? Wala naman. Wala po, Your Honor. May television pa ata ron eh. Wala. Sige. Bawal din cellphone. Pasalamatan mo ang Senado doon sa iyong treatment dito. Balansyado, di ba? Senator Tulfo is recognized. Sino ba una nagtaas ng kamay? Senator Tulfo o So, related? tapos na yata si Senator Rafi doon sa pagtatanong dito kay Pau Pau. And I haven't started questioning him, Mr. Sino ba si Chair. Pau Pau? Pakitaas ang kamay. Si Paulo May Tulino. dadagdag na tanong sa iyo, si Senator Estrada. Alright. Kilala mo si Mrs. Franz? Tsaka Yes po. yung mag-asawa. Yes po. Pero sabi kanina ni Franz na hindi ka ron niya kilala. Ni Anino Mumuraw ay hindi niya nakikita. Sinungaling po siya eh. Paano mo nakilala mag-asawa? Ano po yun, yung in-refer po ako nung kakilala ko din po na katrabaho dati. Kaso po hindi ko na siya matandaan. Gawa po sa tagal na rin po ng panahon na magtrabaho ang assistant po ng taga-assist po ng mga customer sa tindahan po ni Ate Franz. Kasi po nangangailangan daw po sila ng mag-a-assist po ng mga customer. Paano mo nasasabi na sinungaling ito si Franz? At araw-araw ka ba niya nakikita? Hindi po, gawa po ng nung sa 2 weeks ko na po yun, nag-focus na lang po ako nun sa pag-aaral, hindi na po ako nagagala, hindi na rin po ako nagpapakita sa kanya. Hindi. Yung 2 weeks na nagtrabaho ka sa kanila, nakikita ka araw-araw? Yes po, stay in po ako doon. Stay in ka? Yes po. Sinisweldohan ka? Hindi pa ako nakaseldo doon. Nung sa loob ng 2 linggo? Yes po. Hindi ka binayaran. Pero usapan yung 150 a day? Yes po. Alright. Ano naging trabaho mo? Nung una po, naging trabaho ko doon ay mag-a-assist lang daw po ng customer. Then kalaunan po, naging all-around boy na po ako doon. Nagbubuhat po ng karne, tapos nagbubuhat ng mga gulay, nag-aayos ng gulay, nag-a-assist ng customer po. Okay, nung namasukan ka, nandun na si Manang Elvin? Opo, nandun na po, Senator. Ganyan na itsura niya? Oh, Pumasok bulag, ka? ano na po, Your Honor. Bulag yung na? kabila niya pong mata ay bulag na, tapos madungis po si Ate LB. Madungis? Opo, may mga sugat po sa katawan at saka sa liig. Nung nakarang pagdinig, sinabi ni Mrs. Ruiz na kaya nabulag si LV ay dahil sa pananakit ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Totoo ba ito? Hindi po, kasi po siya naman po nananakit kay Ate LB Baka palagi. isa ka ba sa tinutukoy ni Mrs. Ruiz na di umunoy hindi ko po, nanakit? hindi ko po nasaktan si Ate LB. Meron ka bang alam sa mga kasama mo sa trabaho na nananakit kay Manang LV? Wala po ako nakita, Your Honor. Si Ate Franz lang po na Yung asawa, ito si Pablo, nanakit ba? Hindi ko rin po nakita. Hindi mo nakita, alright. Opo. Okay, sa iyong sinumpang salaysay, itong pahayag mo iihi po ako sa CR Yun na na po makita ko si Ate LV sa gilid ng CR namin na naghuhugas ng bibig, pati ng ari niya. Tinanong ko ano ang nangyari, sagot niya pinakain daw siya ng sili ni Ate Franz at nilagyan ng ari niya kasi raw malandi siya. Yun po. Yan ang sinabi ni Opo, Aling totoo LV. po. Na mga sumunod na araw ay nakikita ko madalas saktan ni Ate Franz si LV, sinusuntok sa balikat, sa likod, sa tiyan, lalo na pag may nakaaway siyang customer. Si Ate LV ang pinagbubuntungan niya ng galit. Yes po. Nakita Nagagalit ko rin ng idarang, idikit niya ang muka ni Ate LV sa kalan ng may apoy. Yes po. Inuntog po ang ulo ni Ate LV sa freezer. Opo. Bawal po awatin kasi sa amin naman magagalit. Kailan mo una nasaksyan ng sinasabi mong pananakit? Panununtok at Yun na pag-untog po kay yung LV? makaraan na pong 1 linggo ko po dun. Ha? Na, So sa loob ng 2 linggo mo pagtatrabaho sa tahanan o sa tindahan ni Nilo Franz, ilang beses mo nasaksihan na minamaltrato si Aling LV? meron pong may nasa 3 beses po siyang sinaktan. 3 beses. So kung sa 2 linggo, 14 days ka nagtatrabaho, Yes 3 po. beses mo nakita Yes po. na minamaltrato si Ate LV.
Meron bang pagkakataon, inutusan ka ni Franz na saktan si Manang LV? Wala po. May pagkakataon ba kayo na nag-usap ni Aling LV na nagsabi siya na gusto niya nang umalis? Hindi po. Wala po. Ano sa tingin mo trato ng amo niya lalaki kay Aling LV? Ano po, hindi naman po nananakit si Kuya kay Ate LB po. Natatrato naman po ni Kuya ng Okay. medyo okay po si Ate LB. Nung nakita mo si Aling LV sa tindahan o sa bahay nung mag-asawa, hindi mo tinanong bakit siya nabulag? Hindi po. Bakit? Kasi po matagal na daw po si Ate LB doon. Kumbaga po ang inisip ko na lang po kaya po nabulag si Ate LB baka po gawa na po nung may nakaaway o kaya po ng katarata sa mata. Nakita mo ba na bukod sa anong mga nakita mo, paano pananakit ang ginawa ni Franz kay Aling LV? Yun po, Gumamit ba siya ng mga instrumento? Wala po. Yun na po susuntukin si Ate LB. Suntok, kamao. Opo. Suntukin po, tapos tatadyakan niya. Tapos tatadyakan niya sa tiyan, Opo. dibdib, tapos inuntog niya sa freezer. Wala ba siyang ginamit na sharp instrument? Wala po O ako yung nakita, Your mga Honor. bakal, katulad ng martilyo? Wala Kasi po ako meron nakita. nagtestigo, hindi ko alam kung nakalimutan kung sino sa kanila nagtestigo, na minamartilyo, na gumagamit pa itong si Franz sa martilyo para pukpukin sa ulo. Wala po ako nakita, Your Honor. Aling LV, sino ang nagmartilyo sa iyo? Ginamitan ka ba ng martilyo para ipukpok sa ulo mo ni Aling Franz, ni Madam Franz? Yung pong sa ari ko lang po, pinukpok niya po ng martilyo. Yung alin po? Yung ari ko lang po, yung ari. Yung ari mo ang pinukpok na martilyo, hindi sa ulo. Hindi po. Team light tayo. Tuloy nyo lang yung pagkain nyo. Senator Estrada is not here. Umakyat sa Chair, taas. pwede ako muna? Yes, we will. Your question is related to? Ididibang ko lang po yung sinasabi nila na hindi nila kilala si Mr. Pau Pau. Na hindi nag-work sa kanila. Okay, so this is directed to the statement of alias Pau Pau and Mr. Ruiz. Hindi, gusto ko si Mr. Ruiz eh. Kasi siyempre magkasama kayo sa bahay, di ba? Please proceed. Senator Tulfo is recognized and then you may answer, Mrs. So Ruiz. gusto mo, ikaw Miss Ruiz sa sasagot? Gusto Yeah. ko siya para Yung aking asawa po kasi, Your Honor, laging wala sa biyahe lagi yan. Kaya kumbaga, bira niya na encounter Ay, posible. Ibig sabihin, 2 linggo na wala siya sa biyahe. Hindi nga po yan sa amin, Your Honor, nakapasok kahit isang araw eh. Si Pau Pau. Yes po, Your Okay, Honor. very good. Kaya nga, ididibang ko yan eh. Okay, Mr. Ruiz. Ulitin ko ulit. Ilan ang kwarto sa bahay nyo? Para sa mga workers. 3 po, Your Honor. 3. Okay. Siyempre, yung bahay na yan, it's either binili nyo o pinakonstruct nyo. Your Honor. Binili nyo yung bahay nyo o pinakonstruct nyo? From ground up. Tindahan lang po yun, Honor. Hindi nga, kaya nga, yung bahay na yun, binili nyo ng gano'n na o lupa yan tapos pinatayuan nyo? Nagre-renta lang po kami, Your Honor. Nagrenta. Opo. Good. So, nung nirenta nyo yun, ilan ang kwarto? 3 na agad? 3 po, Your Honor. 3 na agad yung kwarto. Opo, Your Honor. Kasi meron ako natanggap na impormasyon na 2 yan, tapos ngayon nagpadagdag kayo ng 1 kwarto. Kasi pwede namin babalikan yung plano ng bahay. Pwede namin balikan yung may-ari ng bahay. Doon magkaalamanan. Siyempre, yung may-ari ng bahay, yung original may-ari ng bahay, he or she would know kung ilan talaga ang kwarto ng bahay na yon. Your Honor, kami po nagpagawa talaga po, Your Honor, ng kwarto na yan. Hindi nga. Di ba, sabi nyo, nagrenta kayo. Yes, Your Kailan kayo nag-take over sa bahay na yon? Your Honor, 2019 po, Your Honor. 2019, tinake over nyo yung bahay na yon. Nag-upa kayo Your doon. Honor. So, nung inupahan nyo yung bahay na yon,
tatlo na agad yung kwarto. Sino pong may-ari ng bahay? Yung kwarto na tatlo, Your Honor, kami na nagpagawa na po, Your Honor. Pinagawa niyo yung kwarto. Opo, Your Honor. Oh. So, 2 kwarto noon, nagpagawa kayo, naging 3. Your Honor, pinagawa po na, Your Honor. Teka muna. Nung inupahan yung bahay, nung mag-take over kayo sa bahay, ilan ang kwarto? Wala pang kwarto. So, nagpagawa kayo ng 3 bahay. Hindi po, 3 kwarto lang po, Your Honor. 3 kwarto. So, nung nagpagawa kayo ng 3 kwarto, kumuha ba kayong permit sa City Hall? Kasi kailangan pag nagpa-renovate kayo sa bahay, kailangan meron kayong permiso. Kumuha ba kayo ng permiso? Meron po sa business permit po. Kaya nga sa business permit, doon sa Building business permit po. Hindi nga, kasi pag nagpa-renovate ka ng bahay, change mo yung struktura ng isang bahay, kinakailangan pumunta ka sa City Hall sa building permit para kumuha ng permiso tungkol doon sa gagawin mong construction sa bahay na yon to change the structure of the house. Meron, Your Honor. Meron. At doon sa kinuha mong permit para magpa-renovate ka, nakalagay doon 3 kwarto? Wala, Your Honor. Oh, doon pa lang may violation ka na. Doon pa lang pwede ka nang habulin ng City Hall. Kasi ma'am, mamaya ka na, huwag kang tataas. Siya po mamang tinatanong ko, please. Matanda na siya, alam niya sinasagot niya. Huwag mo siyang saluin. Kasi baka mamaya madodoble pang pagka-contempt sa'yo. Tama din ang contempt ka, gusto ma-contempt ulit. Oh, siya na lang, para siya naman ulit. Para siya naman, palitan kayo, okay? So, each time na ikaw nagpaparenovate ng bahay, nasa batas natin yan, i-change mo yung structure ng isang bahay, kailangan meron kang permiso sa building permit and licensing, sa licensing office. Okay? Now, sabi mo, ginawa mo yon. Kaya lang, hindi mo sinispecify kung ilang kwarto ang idadagdag mo doon sa struktura. Tama? Bakit? Hindi siya guguluhan. Alam niya sinasabi niya. Huwag mong turuan kasi lumilitaw, Mrs. Ruiz, saksakan ka sinungaling. Ito medyo lang. Kung ikaw 1 million times na kasinungalingan, ito mga 1,000 times lang. Okay? Huwag mo siyang turuan. Your Honor, meron naman akong permit na nakuha na po sa building permit. Meron ka nga permit na nakuha na para mag-renovate ka. Kasi lahat ng renovation na gagawin natin sa ating mga bahay, we change the structure of a house that has already been approved, duly approved by the City Hall o munisipyo. Nabigyan tayo ng building permit sa struktura na pinatayo natin. And then later on, gusto natin baguhin yan, gusto natin gawin second floor yan, o magdagdag tayo ng ilang kwarto, kailangan babalik tayo ulit doon sa City Hall, sa munisipyo, para kumuha ulit ng permiso. At sabi mo, ginawa mo yon. Kasi nga, nung pumasok ka, patag lang yon. Nung nirenta mo. Ngayon, nagdagdag ka ng kwarto. Kaya tinanong ko sa'yo, ilang kwarto? Yung idineklara mo sa City Hall na idadagdag mo. Kasi naka-record naman yan eh. Ngayon, kung hindi mo ginawa, may violation ka. Babalikan kayo ng City Hall. Wala, Your Honor, kasi yung ginawa ko lang kwarto, parang mga plywood lang at saka Maski na. anding-ding lang po. Well, hindi, maski na. Pag nag-change mo yung struktura ng isang building na nabigyan na ng building permit, babaguhin mo yan dahil sa isang renovation, kailangan magpasintabi ka sa City Hall, kailangan magdeklara ka para magkakaroon ng inspection, ibibigay mo yung plano for safety reason also, to make sure na safe, sumusunod ka sa tamang standards sa construction materials na ginagamit mo, tama, pati yung itsura ng kwarto, dapat nakadeklara yun. Your Honor, pasensya na po, baka yun lang po ang aking kakulangan. So, ibig sabihin, pwedeng 3, pwedeng 2, pwedeng 2 muna, and then later on, naging 3. Kasi ang makapagsasabi ng sana yan ay yung record sa City Hall.
since hindi mo nirecord sa City Hall, pwede natin masabi, yung sinasabi mo ngayon kasinungalingan, nasabi mo 3, na maaring 2 yon, and then later on, nagdagdag ka ulit ng isa pa para naging 3. Is it possible? Kasi the only way na malalaman natin, nagsasabi ka talaga ng totoo with certainty at 100%, ay magpapatunay niyan ay yung City Hall dahil nag-file ka ng application for a renovation. Di ba? Now, by not doing so, pwede ka magsalita ng kung ano na hindi namin kailangan paniwalaan. So therefore, maaring 2 lang yung kwarto nung nandun si Mr. Pau Pau, nung umalis siya, nagdagdag ulit kayo ng kwarto dahil nagdagdag kayo ng mga tao, parami ng mga tao nyo hanggang dumating yung time, kailangan nyo magdagdag na ng kwarto. Ilan ang CR ninyo? Isa lang, Your Honor. Tinanong ko na sila kanina before you came here. Inunahan ko na siyang tanungin. Tumutugma. Isa yung sinabi nila sa akin. You see? Ilan ang tauhan ninyo? Your Honor, di ko natanda po. Hindi mo tandaan. Pero may babae at may lalaki. Tama? And yet, meron kang tauhan ng mga babae, may mga tauhan ka ng mga lalaki, at isa lang ang kanilang CR. Yes, sir. That is the reason kung bakit kailangan mo kapag nagpa-renovate ka, kailangan mo ng business permit. At kailangan mo rin ng inspection from DOLE. Dahil nagpapastayin ka eh. At yung DOLE, titingnan kung maayos yung living condition ng mga tauhan mo. Which, again, you did not do. Am I right or am I right? Hindi mo ginawa. Tad-tad ka ng violation. Now, Mr. Pau Pau, Yes, Your Honor. ano yung higaan nyo doon? Ano lang po yun, yung nakalatag lang po na foam. Lahat kayo mga lalaki. Opo. Siksikan, sabi mo kanina. Opo. Siksikan yung mga lalaki, siksikan yung mga babae, and then pati sa CR, siksikan sila. Ngayon, paano yung pag naliligo kayo, pag nagdudumi kayo, paano kung nagkasabay-sabay kayo na gusto nyo nang talagang kailangan nyo nang gamitin yung CR? Ano nangyari? Maaga po kami lahat gigising. Pila-pila kayo. Paunahan po ng aga ng gising po. Kita nyong kalupitan yung mag-asawa kayo. Ang dami ninyong tauhan, lalaki at babae, buti sana kung parehong babae, di isa lang. Pwede pa magkasabay-sabay. Yung isa nag-ihilamoy, yung isa gumagamit na ng toilet. Pero, ang dami nila, isa lang CR. Nagpagdagdag ka ng kwarto para maging 3, hindi mo lang isip magpadagdag ka ng CR para maging 2. Anong kabalastugan yan? Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo, kung hindi kapakanan nyo lang. Kasi kung matino at normal ang pag-iisip ninyo, nagdagdag kayo ng kwarto, naging 3 na from 2 dahil marami na kayong tao, and yet isa lang ang CR. Sana nagdagdag man lang kayo ng isa pang CR. Para naging 2 ang CR. Now, isa na lang. Yung puting kotse, Mr. Pau Pau, nasabi mo, sino ba sabi na wala pa rito kanina, nabalitaan ko lang. May umalagit-alagit na puting van? Yes po. Anong klaseng van yun? Hindi ko po halos, sir. Anong kulay? Puti po yun, sir. Hindi mo lang nakuha yung plate number? Hindi po. Manang LV, nung nakakita ka pa, ikaw ay naglilinis ng mga kasama at sa trabaho mo, ano? Yung po, pagkatapos ko po daw po maglinis sa kusina, pakilinis-linisin daw po yung van. Okay. So, sa mga nililinisan mong van, ano yung mga plate number kung matatandaan mo? 4995 po. Dan 4995 po. 4995 matatandaan mo. Opo, Dan ang pangalan. Dan 4995. Opo. Kulay puti na van. Opo. Okay, anong itsura ng van kung matatanda mo, ma?
Yung pong katulad po ng biyaheng Mamburaw po, na biyaheng Abra. Yung parang ginagamit na pambiyahe, Opo. pampasayerong van. Opo. Mr. Pau Pau, anong description mo ng van na kulay puti? Katulad po nun, sir, sa UB Express. Mga ganun na po. So, tumutog mo naman sa sabi ni Ma'am LB, yung binibiyahe. Opo. Mamburo sabi niya, so UB Express. Opo. Ganong itsura. Okay. So again, tumutugma na naman. So, Mr. Chair, lumilitaw na most likely yung nagpapalibot-libot sa bahay ni Mr. Pau Pau na nanakot, yun ay ban na pag-aari nito mag-asawa. Kasi sabi naman ng LV, nung nakakita pa siya, naglinis ng kotse nila, merong ban, 49.90, dan 49.95, tapos yung itsurang UB Express. Na, yun naman sinasabi niya, pambiyahe daw. Can you, CIDG, Major Nakar, can you have that check? Yung ban na being Dan described here? 49.95. 49.95. Yes, Your Honor, Mr. Chair. And you can likewise touch base with the LTO of Mindoro. That is likewise registered under the name of the Ruiz couple. Yes, Your Honor. Tinetext ko na po ngayon yung LTO. Isang tanong na lamang. Ikaw naman tatanungin ko ngayon, Madam France, Miss France, bakit hindi ka nagbibigay ng tamang pasweldo? Bakit hindi po tama? Hindi nasa minimum wage, hindi kung ano yung nakasaad sa batas. Ba't di kayo sumusunod? Doon sa mga stay-in ninyo, di ba may mga stay-in kayo? Bakit hindi kayo sumusunod doon sa patakaran ng dapat ibabayad sa mga taong stay-in? Your Honor, Mr. Chair, yung 7,500 po sa amin sa Mindoro, sobra pa po yun to 10,000 na sinasahod nila. Bali, ang kakulangan lang po namin, yung mga SS nila kulang kami. Kaya nga, bakit nga hindi kayo sumusunod? Inaayos pa po namin. Kahit wala- Naayos. Sino yung mga empleyado mo rito? Tinuro mo si Patrick. Sino pa? Yung nirecognize mo para hindi natin matatagal dito. Si GM, Your Honor. JM? Sino pa? Si Kuya Dodong, 5 buwan at kalahati lang po sa amin. Dodong. Okay, at least Opo. namin mo. Okay. Kuya Dodong, magkano ang sweldo mo? Isang buwan po, 5,000. 5,000. Isang buwan po. Okay. Magkano yan divide? 5,000. Paki-check nga magkano minimum sa ano? Saan lugar ka ulit? Saan lugar ka? Sa Mindoro? Sa Tubili po. Ha? Tubili. Saan lugar yon? Sakop sa Paluan. Paluan, Department of Labor is here. Labor pala dito. Labor, magkano yung minimum wage as worker? Hindi rin kasambay, sabi niya eh. Hindi natin kasambay. Anong tawag doon sa nagtatrabaho sa mga kargador, sa mga nagtatrabaho sa tindahan? Ma'am LB, anong consider sa kanya ulit? Gusto ko manggaling sa bibig mo. Worker siya sa tindahan niyo as what? Your Honor, si Kuya Dudong po ay part-time lang kasi nagtagalipat lang po siya ng baka. Yun lang po ang trabaho niya. Tagalipat ng baka? Yes po, Your Honor. Okay, part-time. Magkano, Sir Dodong, part-time ka lang daw? Opo. Okay. Ma'am, Director Satumba, magkano ang part-time per day doon sa lugar na kung saan nagtatrabaho si Dodong at that time in 2020? Your Honor, ang meron po akong data ngayon, Your Honor, yung minimum wage po ngayon. Kasi applicable po ang prevailing minimum wage sa mga ganong klaseng trabaho, yung industrial workers po. Okay. So, 329 po per day ngayon. Ngayon. 20, po. Ayun yun. Pero dati, noong 2020. Hanapin ko lang, sir. Okay, sige. Habang chinecheck nyo, si JM, saan si JM? JM, magkano sweldo sa'yo? 9,000 po. Magkano? 9 po.
9,000. Opo. Parang medyo pasok ka. Worker ka pero wala kang SSS Phil Pag-ibig. Wala po. Okay. Patrick, kanina tinitingnan mo, nakita mo na magkano pasweldo sa'yo? 7.5 po. 7.5. Okay, pakitingin lang po. Naku, itong dole natin, di naka-ready. Dapat ready po kayo. 2020. Magkano sa'yo? Ano, Sir JM? 7.5. Nasisiling sa 7.5? Okay, 7.5 si Patrick. Si JM, 9. Para regardless, tingnan natin. 320, 2020. Part-time. Regardless, di ba? Dapat per day ang trabaho. Umaba pa? Ngayon? Sir, noong 2020 po ay 320. Ngayon? Ngayon po ay 329. 2029. Okay. So, kung i-compute mo yung 320, ilang beses ka sa isang araw tatrabaho, Sir Dodong? 3 araw po. Nagtrabaho ako. 3 araw po. 3 araw kada Trabaho po. kada linggo? Napapunta lang ko lang ng baka sa bukid. 3 times a week. Kuminsan, nadadagdagan pa. Hindi na po. Okay, hindi mo na matatandaan. So, ibig sabihin part-time. So, sa part-time mo yon, nakatanggap ka ng 5,000 Opo. kada buwan. Nabibigyan naman sa yung sweldo mo. Hindi po. Hindi. Hindi po. Never na ibigay. Hindi po. Ilang buwan ka nagtrabaho doon? 5 buwan na ata gano'n po. Bakit hindi binigay sa yung sweldo mo sa loob ng 5 buwan? Wala po bali lang ng cellphone Cellphone? Nagbalik ka ng cellphone? Ang pabalik ko niya po. Ano? Pabalik ko niya ng cellphone. Ikaw ang nagbali? Opo. Anong klaseng cellphone? Touchscreen po. Touchscreen. Ikaw, magkano yung cellphone? Tingin mo? May 3,000 ata po. 3,000 yung cellphone. Binali mo. Pero dapat masisingil mo, sabi niya, 5,000 sweldo mo. So, may utang pa silang 2,000. Opo. Magkano sweldo mo kada, ilang buwan ka na nagtrabaho? 5 na po. Ha? 5. 5 buwan. So, sa 5 buwan, di ka nakapag, sweldo. So, kung 5 buwan, dapat 25,000 yon. Opo. So, ilang beses ka nagbali? Wala mo ko bali po. Cellphone lang po. Kaya nga, isa lang. Cellphone po. Yung touchscreen, sabi mo, na worth 3,000 sa palagay mo. Opo. Wala nang iba pa. Wala na po. Wala ka toothbrush, toothpaste, toalya, pantalon, damit, relo, load. Wala ka nang baling ganon. Mayroon po. Relo po. Nagbalik ka ng relo? Okay, magkano? Anong klaseng relo? Rolex? Ano ba yun? Patek Philippe? Battery po. Ano? Battery po. With battery. Ay, sabihin na natin 1,000. May tatak. Ha? May tatak na relo. Wala po. Sabihin natin, Your Honor, Mr. Chair, 1K na relo. Yun yung palito. Yung araw, may yung palito inabot nyo na mga... Para maging NBA better lang rito. yun. Okay. Sir Dodong, para maging patas, ano pa? Relo, yung matatandaan mo, tsinelas, may ano ka, pantalon. Wala po. So, matatanda mo lang, relo and cellphone. Opo. Wala na talaga. Wala na po. Okay. So, lahat-lahat to, sabihin natin 5,000 na lang. 5,000. So, 25,000 dapat matanggap mo. Ayan. Mrs. Ruiz, 5 months siya nag-work, nagbali siya ng cellphone, nagbali siya ng relo, 3,000 sa cellphone, pagpalagay natin, 2,000 na lang doon sa relo, 5,000. So, 20,000 hindi siya nasahuran. Your Honor, ang sahod ni Kuya Dudong ay overvalue pa siya ng 2,105. Meron po kaming listahan, may tagalista po kami. Isasabit namin kasabay ng memorandum ng attorney namin. Nagbali siya, ilang beses siya nagbali? Fully overvalue pa po ang Kuya Dudong. Hindi nga, ilang Sobra beses pa siya, ano mga binali niya sa matatandaan mo? Hindi po kasi ako, Your Honor, Okay, Mr. sige. Chair, ang tagalista. So, hindi lang cellphone at nilang relo? Oy, pati linakaw niya mga bitukan ng baboy. Hindi, mamaya na yung nakaw, mamaya na, yung bali lang pag-uusapan natin, huwag ka mag-divert ng topic. So, 20, di ba buwan siya, 5,000,
At 5,000 per month, that's 25,000. 5.5 month, Your Honor. 5.5, o dinagdagan mo pa. Yes po, yun po ang totoo. Okay, sige, 5.5. Yes po. So sabihin natin 25,000, 27,500. Yes So nag-overbali pa siya. Bakit siya nag-overbali? Marami po siyang lista. Hindi naman po kasi ako, Your Honor, ang tagalista. Kaya nga, so doon sa bawat bali niya, may pirma siya doon? Hindi ko lang po na trace kasi kumbaga doon sila nagpapalista kapag nakuha sila. Halimbawa pabali ate. Hindi nga, kasi pag nagbabali yung tao, dapat pinapapirma. Ay, hindi ko lang po alam sa kanila kasi Si trust Dodong, at tiwala lang po. sabi niya, nag-overbali ka raw. 27,500 dapat ang sweldo mo, nag-overbali ka pa raw. Hindi ko po, hindi ko alam na, sa ano lang na manglista eh. Ano? Ang manglista sa iba, manglista sa kabila din. Hindi na ko Pero, maintindihan. nung nagbalik ka ng cellphone, pinapirma ka. Hindi po. Nung nagbalik ka ng relo, pinapirma ka. Hindi. Oh. May problema tayong matindi rito. Your Honor, 2 cellphone ang binali ni Kuya Dodong at saka yung kanyang relo is Michael Kors. Yung po yata 900 or 1,000, hindi ko po sigurado. Michael Kors. Opo. Buti pa, alam na alam mo yung tatak. Tapos may kwinta siya. May mga cash po siyang binali pag nainom siya sa bukid. Yun po ang alam ko. Ito nga, Mrs. Ruiz. Kasi he said, she said to eh. Maring sasabi na to. Maring siya nagsasabing totoo. Maring sinungaling ka. Maring siya rin. Baka nakalimutan niya. Di ba? He said, she said dito. Kaya nga, the only way and the only time na malalaman natin kung talagang totoong sinasabi mo is kung pinapipirma mo ang iyong mga tauhan tuwing sila magbabali. Ngayon, kahit sabihin natin, for the sake of argument, totoo lahat ng sinasabi mo, pero the mere fact na wala siyang pirma doon, pwede natin sabihin na dagdag mo na lang yun. Kinarga mo na lang lahat doon. Baka pwede mo pa ilagay, nagbali sa Mercedes-Benz sa'yo. Hindi nga. At wala maniniwala. Unless kung meron siyang pirma. O yan, nagbali ka ng Michael Kors, may pirma. Nagbali ka ng cellphone, o iPhone 16, o pirma. Pero kung walang pirma, pwede namin sabihin, sinungaling ka, dagdag mo lang, karga mo lang yon. Nagets mo? Di ba business mo is tinda? Di ba magaling ka sa accounting? Hindi po. Anong hindi? Siyempre, bilang isang negosyante, lahat ng mga gastusin, nililista mo, tama? Tama yan. Lahat ng binibili mo, lahat ng ginagastos mo, everything about the business, nilista mo. So, magaling kayo sa recording. And therefore, pati yung pagbabali nila, dapat ni-record mo. So, paano ka maniwala na sinasabi mo overbali siya, samantalang wala pala siyang pirma? Your Honor, may tagalista po. May sinumpaang salaysay naman po siya. Isasama na lang namin sa... No, dapat tuwing babali ang tao ninyo, pinapipirma ninyo. Diba? Para pag dumating yung time, magkasitahan, di madali may kumpara kung talagang signature niya o hindi. Kasi madali magsalita madali magsabi na pinabali mo siya ng ganito, pinabali mo siya ng gano'n. Paano kayo maniniwala? Kung yun ay gawa-gawa nyo lang, kung yun ay kinarga niya. Because, Mrs. Ruiz, ang dami ko na experience sa more than 20 years ko na sa programa, mapang-aping amon tulad mo, na kinakarga yung mga binabali, dinadagdag na lang. Kunyari, nagbalit 4 na beses, gagawin nila 8 beses, isisingit kung ano isisingit. Sabihin ng trabahador, hindi ko po binali yan, sir. Kasi nga, hindi kayo uso nagpapapirma. Dapat tuwing bali, may pirma. Mas maganda pa nga, may cellphone ka naman, si cellphonean mo habang pumipirma para hindi niya ma-deny. Gets nyo? O, paano pa niya ma-deny yun? Nakapirma siya, tapos naka-smile pa habang pumipirma. Pinipicture niya, tapos pinipirma niya yung binali niya. Ganon dapat ang ginagawa niyo para maniniwala kami. Sa ngayon, pwede kong sabihin sinungaling ka. Na, mabalik tayo kay Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, ang dami mong kasinungalingan. Babalik ulit ako doon sa sinabi ko, Mr. Chair, nag-second demotion na si Senator Jinggoy. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto kong makulong din to. At yun na nga mga idol, dahil sa hindi pagsasabi ng totoo at pagsisinungaling ng asawa ni Franz Ruiz na si Pablo Ruiz, ay nais na rin ito ipakulong sa Senado. At dito na po nagtatapos ang ating video. Ikaw idol, anong masasabi mo sa bidyong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba.
At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye.